So, magbabayad tayo ng buwis? Of course. That is our way of supporting this government. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng buwis? Maraming mga buwis. Uri ng buwis. Hindi po ba? Okay? Pero, alam po ninyo, may catch dito sa ating gospel. Kasi nung pag hinimingi ng coin ang Panginoon, ang nakalagay doon ay to the divine God, for example, Augustus. Parang kasama doon sa pagbabayad nila ng buwis ay yung pagbibigay nila ng sarili sa proteksyon ng emperor who is responsible to the gods. Ibig sabihin yung emperor sa kanyang kapangyarihan, siya yung tatawag sa mga Diyos-Diyosan para protektahan yung tao na nagbigay ng buwis sa kanya. Siya yung bahala kahit dun sa usaping spiritual ng tao, dun sa salvation. That cannot be. Because we know that the emperor ay tao. Hindi po ba? At alam nating limitado rin ang kanyang kapangyarihan bilang tao. Now, our loyalty, absolute loyalty, must be in God, not in any person. Ang pagtatalaga natin o pagtitiwala natin ng ating sarili ay sa Diyos, hindi sa kung kanino mang tao. Okay, kaya yung sabi ng Panginoon, ibigay mo sa Cesar yung sa Cesar. Okay, dahil siya ay civil authority, dahil siya ay political leader, give him what is due to him. O, sige, yan ang salapi. Gawin ninyo, mamuno kayo, pero hindi pwedeng ipagkatiwala din natin yung ating sarili, buong sarili, yung ating kaligtasan sa kanila. Because certainly, they cannot do that. They can only lead us, protect us, at least dito sa sanlibutan natin. Pero pag pinag-usapan na natin yung ating kaligtasan, ang ating spiritual na buhay, ang ating kaluluwa, ang Diyos ang higit na makapangyarihan. Ang Kristiyano ay mabuting mamamayan. Ang Kristiyano ay mabuting mamamayan. Okay? Kaya ayaw natin ba yung tax evasion? O, di ba, pag hindi ka nagbabayad ng tamang buwis, tax evasion, o kung ano pang pandaraya tungkol sa buwis, hindi tama yun. Hindi ba? Dahil ang isang Kristiyano ay mabuting mamamayan. Tandaan natin. Pero higit sa lahat, ang pinagkakatiwala natin ng ating sarili, hindi sa kung kanino mang tao. Walang iba kung hindi sa Diyos. Amen.